beloved Boss Mike Cervera. Eto na. Napahiya mga kababayan ko, etong mga nagtatangka kanina. Oo, syempre gagamitin na naman nila yung plan B nila. Kasi kanina, inaasahan nila maraming mga tao ang magagalit, magbibigay ng mga kanilang mga damdaming hindi mo maintindihan tulad ng mga DDS. Tapos, yung inaasahan nilang yun, nadismaya sila. Oo, sabi sa GC namin, no? Grabe, dismayado si Chavit. Tao ka mo ha! Iniisip niya maraming dadating, maraming makikisimpatya. Pero nadismaya talaga. Mukhang last na ni Chavit yan, ha? Di ba? Si Manong Sabit mo, pabida-bida, oo. Alam mo naman na yun lang naman yung kaya niyang gawin, di ba? Walay na, hindi na nila kakayanin pa. At eto na nga, mga kababayan ko, sa kapahiyaan nila, oo, abay, gigil na si Chavit Singson at nagyayaya na, oo, nagyayaya na ho na magmarcha daw para agawin na ho yung Malacanang. Walang katigil-tigil ang mga inang-ina, no? O, hindi ako nagmumura, ha? Walang tigil ang mga inang-ina. Oo. Etong mga amang-ama naman, ano? Ha? Oh, etong amang-ama na si Chavit Singson at ito naman si Pukis na piling ano mga kababayan, ano? Piling nagpipiling. Oo. Na kilala nyo ba si Hunasan nung araw? Yun ang kaibahan, Pukis. Kung ako sa iyo, nung nasa poder ka pa o nasa panunungkulan ka pa, nanunungkulan kang bilang Air Force General, dapat nung ka nagaganyan. Hindi ngayon na ikaw ay retirado na. Di ba? Oh, awa ng Diyos, abay naka-bail yung mama. Oo, naka-bail ho. Pero mga kababayan ko, sabi na nga, wala na hong mangyayari. Nagkakamali ho kayo. Alam nyo ako mga kababayan ko sasabihin ko dito na itong mga nagtatangka pa tulad ni Chavit Singson, ni sino ba yan? Ni Pukis, sino pa yan? Si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Mga kababayan ko, wala na. Hindi ganon sa iniisip ninyo ang kakayanan lang ni Pangulo. Ibig sabihin, ina-underestimate nila kasi ang Pangulong Bongbong sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na nakikita lang nila sa kanya na sobrang bait yan, hindi nga nasagot yan. Mga ganon. Ano po, mga kababayan ko, akala nila kasi, mga kababayan, ganon-ganon lang ang Pangulo. Hindi nila alam, sinasabi ko na palagi, na ang laban ni Pangulo ay Einstein ang datingan. Pinag-iisipan, dinadaan sa talino. Hindi yung bunganga lang. Ang sandata, etong mga kalaban ni Pangulo, puro bunganga lang ng bunganga eh. Di ba? Mga kababayan ko, Boss Mike, wala ka shade ngayon. Oh, andali lang, susuot ko na. Wait lang. Eto na, wini-wait namin ng partner. Nako, sige na. Oh, yan, okay na yan na yung request nyo. So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Sa kabila ng mga ginagawa nila na paninira, na kung ano-ano, hindi pa sila nadadala sa example na ginawa ni Manong Bongbong natin. Una dyan, naipakulong na si Kibuloy, naipakulong na si Digong. Kita nyo naman mga kababayan ko, yan pong dalawa na yan, partner talaga, siya pambubuli kay Manong Bongbong natin. Tama po ba?
Gusto ko lang pong ipaalala sa mga nanonood po, ano po, kasabayan po nating kasabayan nyo pong mapapanood po ako sa channel ng Bengador. Ano po? O yan ha, mga kababayan ko. Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, panood o hindi pa nakakaalam ng channel natin na Bengador, kasabayan po natin ngayon na mapapanood nyo po ako. Balikan natin, mga kababayan ko, ha? Balikan natin to, ha? Ay, Chang, sabihin mo sa kanila, mag-like naman. Eto na nga, hindi pa nila napapansin na ibang klase talaga yung pong estilo at diskarte ng ating Manong Bongbong pagdating sa pakikipaglaban sa kanyang mga, sa kanyang mga kritiko. Hindi naman kritiko, okay lang kay Manong eh. Pero yung lumalabis ka na sumusobra ka na, yung mga maladigong na at kibuloy ang datingan, hindi pa lalagpasin ni Manong Bongbong yan. Sobra nyo na niyuyurakan ang Pangulong Bongbong Marcos. Eto ngayon, mga kababayan ko, naglabas na naman sila ng bagong pamimeke. Alam nyo kung ano? Meron daw hong sex video at may borlis-borlis daw ang ating unang ginang, walang iba kundi si First Lady Lisa Marcos. Ito na naman. Kayong mga DDS, hindi ba kayo nadadala sa panggagago sa inyo ng mga pinaniniwalaan nyo na kulto ni Duterte? Hindi ba kayo nadadala dyan? Kayo alam nyo na peke yan. Alam nyo na hindi si First Lady yan kung meron man silang pinapakita. Di ba kayo nadadala? Di ba kayo nagtataka? Puro na lang pamimeke yung kanilang kaya. Hindi ba pwede maglabas ng katotohanan tulad ng sinasabi natin at kitang-kita naman ninyo na si Sara mahina ulo, minsan pagkagalit nga daw ay kamukha ni Chucky. Ang sabi ko naman, mga kababayan, kadalasan mukhang boksingerong bakla. Tao ka mo ah! Diba, mga kababayan? Pero, mga kababayan ko, abay, sige pa rin ang sige. Ang mga DDS din eh. Tila ba parang sabi ko nga sa inyo, kahit bumechot kayo ng bumechot ng ibang babae, ibang lalaki, basta DDS, ang karelasyon nyo, areglado, okay lang yun. Ganong katindi, ganong katindi ang katangahan, kamangmangan, at kabobohan nitong mga DDS na to. Chavit Singson na taga Ilocos Sur na sinusuka na daw sa Narbacan, nanawagan ng marcha papuntang Malacanang para patalsikin si Pangulong Bongbong. At kung ikukonekta nyo yung mga topic natin ng mga nakarang araw, nandoon na nga at patuloy na nagbabayad ng iingganyo ng mga magkakasama na magmamarcha para sa gusto niya na pag-agaw ng kapangyarihan. Ang tanong, sino ang ipapalit ni Chavit? Walang iba kundi si Sara lang naman. Malamang gusto na naman nilang gawin yung ginawa ni Aling Maliit. Ganon, mga kababayan ko. Pero alam nyo kasi, itigil nyo na yan, mga kababayan. Ako po ay tapat na nagsasabi sa inyo. Malabo na malabo, singlabo na ho ng mata ni Chavit Singson na maaagaw ninyo ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong bilang presidente ng bansang ito. Hanggat maaari, wag na kayong magpauto. Okay lang yan, bayaran kayo. 500, 1,000, 2,000, 3,000. Bahala kayo, tanggapin ninyo. Pero yung sasabihin nyo na magsisi, sama pa kayo para dyan sa kakakatiting na barya na ang nais lang naman ng mga yan ay makapagnakaw muli sila at maibalik at mapawalang sala yung pong mga kaalyado nila na nasasadlak ngayon sa mga maanumalya na mga proyekto ng flood control at sa mga sugal na iligal
na ngayon ay ipinasarang lahat ni Manong Bongbong? Aba, yan lang po naman ang mga ilan na kailangan nilang mabawi para tuloy-tuloy ang kaligayahan tulad ng kaligayahan ni Roque nung panahon na siya ay may kasamang lagi gwapong lalaki. At higit sa lahat yung negosyo ng mga Duterte na yung mga ibinibintang sa kanila na nag-i-import ng maraming droga. Mga kababayan ko, buwan-buwan, bilyon-bilyon ang kinikita nila. Nakuha ninyo, mga kababayan ko? So kung pagkakaisipin yung maigi, abay talagang yun talaga ang punteriya. Punteriya ng mga hinayupak na ito, gamit-gamit ang mga retiradong general, politikong matatanda na tulad ni Chavez Singson at iba pa. Yung pong mga nakikinabang sa mga proyekto noong panahon ni Digonyo, katulad na lang mga kababayan ko ng mga joint venture ng mga diskaya. Sino pa nga ba? Bongo, Bato, at marami pang iba. Grabe, di ba? Kung susuriin nating maigi, itong hangarin at mga ninanais ng mga gusto pa rin magpabagsak kay Manong Bongbong kahit nakokonti na lang yung panahon, abay talagang nagti-triple time na sila, sabi ko nga. Kung yung ibang nagmamadali, double time, etong mga nagnanais patalsikin si Manong Bongbong, nagti-triple time. At eto pa rin, hindi pa rin nawawalan ng kanilang pag-asa na talagang kaya pa rin nilang pabagsakin. Eto na ngayon ang kapahiyaan, ipapasok natin. Ang nangyari mga kababayan ko, kanina, mga drama, na nauna nating binisto, sabi ko nga, nandoon ako sa GC ng mga DDS, nag-uusap sila kung paano yung diskarte ng pamimeke ng pagbabalita. Alam nyo mga kababayan ko, ako ang mata. Siyempre, baka magtaka sila. Hindi ko sasabihin kung ginagamit ko yung tunay na pangalan ko o ibang pangalan yung ginagamit ko sa mga GC nila. Maaaring gamit-gamit ko kapangalan ni Maharlika. Pwede rin mga kababayan ko, gamit-gamit ko pangalan ni Harry Roque. Wala nang iba. Alangan naman na ilagay ko yung Mike Cervera. Eh di siyempre, kinik out nila. Di ba? Di ba? Alam nyo na mga kababayan. So eto na nga, nakaw! Ewan ko. Oo, mga kababayan ko. Oo, ano daw one time, big time daw. Putik na yan, anong one time, big time ang pinagsasabi nito ni Tandang Chavez, ano? Grabe, oo, eto na, Bigyan din si assistant, special. Hindi yan. Ito, dito. One time, big time. Ayan na, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi itong sinasabi ng matanda, mga kababayan. Minsan maiinis kayo sa kanya, minsan matatawa na lang. Minsan, mga kababayan ko, maiinis kayo sa kanya, pero minsan kadalasan matatawa na lang. Kakayanin pa ba ng tuhod na matanda na maglakad? Oy kayo, mga DDS, isipin nyo maigi ito sasabihin ko. Kasi kapag hindi ko pinaliwanag, hindi nyo maunawaan. Ulitin ko lang para maunawaan nyo maigi na niloloko kayo ng matandang yan. Ang kanyang paanyaya, tama di ba? Mag-march kayo papunta ng Malacanang. Tanong ko sa inyo, kayo ba'y naniniwala ron na kasama siya? Putik na yan. Nung nakita natin sa EDSA,
Sabi mga kababayan, no? Oy, matandang Chabit, lumayas ka. O, di ba? Nakita nyo ba? Nung naglalakad, ilan yung umaalalay sa kanya? Yung pa kayang magmarcha, papunta sa Malacanang, kakayanin niya? Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng mga sinasabi ng mga ito, pag-aralan nyo maigi. Kasi malamang at malamang sa alamang pa, bubuduling kayo niya. Bakit to? Paano makakapaglakad ang isang Chabit Singson na hindi na nga maihakbang halos yung pong kanyang mga tuhod? Sige nga po, paki-explain. Meron pang mga nananawagan, samahan natin ang ating bayani na si Chabit Singson sa pagmamarcha papuntang Malacanang nungka kung makikita nyo siya. Nasa na mga yung mga rallyista? Nasa na si Boy Lighter? Nasa na si Malakechan na Kalnot? Tila hindi ko na nakikita nasan na? Nasan na yung Malakechan Kalnot? Sino yun? Di si Celes, ang laki-laki chan. Tapos kalbo na, panot pa. Nasan na si Boy Lighter na nagrarally kahit mag-isa? Ang huling balita ko, nagtampo siya mga kababayan kasi daw, sila daw yung nagpapakahirap. Pero kapag nagtagumpay, si Chabit ang bida-bida sa entablado nila. Well, kahit sino naman mga kababayan ko, kung gano'n ang mangyayari, sabi nga ng mga Ilocano, idtam ko nada. Tama? Oo, dyan kayo, bahala kayo, suluhin nyo. Sabi nung si Boy Lighter, nawala na, di ba? Nanahimik na ba, Ninang? Nanahimik na. Wali na, may pet service, ano? Wala na, no? Elena Capistrano, Heidi Pantino, Alicia Duran, Welani, Labina. Ano na nangyari sa mga yon? Nagtampo na yata. Di ba? Wala na. Yung mga makakaliwang grupo, itong kamukha ng mahabang baba ni Amy Marcos, ano sabi? Mas gugustuhin namin si Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Sara Duterte, eka. Wala na. Mga kababayan, finish na. Ito na. Pakinggan natin itong sinasabi ng matanda. Isang ulyanin mula sa Ilocos Sur, ang ngayon ay bida-bida. Mga kababayan ko, wala naman na hong naniniwala. Wala na hong naniniwala rito kay Chabit, pakinggan natin. Pakinggan yung maigi kung paano kayo binubudol, Maya and UK. Etong nagngangalang matanda na Chabit Singson. We will schedule a one-time, big-time rally. And nakikiusap ako sa lahat ng religious organization. Ano yan? Bakit nangingiusap ka na? Mamakaawa ka na. Sabi ni Chabit, nangingiusap ako sa mga religious group, sa mga, siguro ang sinasabi niya ay ang Iglesia ni Cristo. Religious group, di ba? Religious group. Ang GIL, Joel Villanueva, tinatanggi mo na si Henry, Alcantara. Mga kababayan ko, eto. Bagong pasok na chismis ni Arnold Lopez. Nakita ko sa GMA 7. Alam nyo ba na itong si Joel Villanueva na membro o tatay niya yung founder ng GIL, baka yung GIL pinananawagan ni Chabit Singson, makinig kayo. Mga kababayan, tinatanggi na ho yung Henry Villanueva na kakilala daw nung nagngangalan na Peng,
Hanep, mga kababayan, no? Yung pangalan na ganon, mga sinungaling yun. Oo. Nagsisinungaling ho yung Peng, oo. Mga kababayan ko, na ano? Na hindi daw niya kilala. Yung Henry Alcantara at hindi rin daw kilala nung Joel Villanueva. Ilang beses ho natin pinakita, pati na ho yung BNC, yung pong Bilyonaryo News Channel, na magkakasama ang Joel Villanueva at Henry Alcantara at ilang beses binanggit pat pinasalamatan ni Joel Villanueva etong si Henry Alcantara. Di ba? Siningit ko lang. Pero dito tayo sa one time, big time ni Chavit Singson. Lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian. Di pagka, sabi ni Chavit, nananawagan ako sa mga Pilipino, lahat ng mga ayaw sa, sabi niya ganun, ating bansa. Ano? Hoy, Chavit, liwanagin mo nga yung sinasabi mo. Ang gulo-gulo mo magpaliwanag. Ulit. Nang nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian. Ayaw pala sa katiwalian. Sino bang may gusto ng katiwalian? Di kung parang sinasabi ni Chavit, sa lahat ng mga nagmamahal daw sa ating bansa, sino ba ang Pilipino na hindi nagmamahal sa ating bansa? Lahat daw ng mga ayaw sa katiwalian. Sino ba ang Pilipino na may gusto ng katiwalian? Obvious na obvious naman. Sana, bago ka nagsalita, linisin mo muna ang iyong napakaduming pangalan. Tanong ko sa inyo, malinis ba to? Malinis ba tong matanda na to? Pakisagot po. Oo, Sa mga magsasabi sa inyo, yung mga DDS, welcome kayo. Kapag ka pumindot kayo na malinis to, paki-explain ninyo. Oo, Sa mga magsasabi na malinis ito, presto. Pagkakataon nyo na yan. Sa mga nagsasabi na eto, bukod sa DOM, napakarumi talaga nito. Press 1, mga kababayan ko. Sa mga magsasabing madumi, itong matanda na to. Mga DDS, talo-talo tayo pag mayroong diskusyon, okay lang yan. Siyempre, si Marcos Aimee, pipindot nanto yan, pero walang explanation yan. Mahirap i-explika, mahirap ipaliwanag kung paano naging malinis yung matanda na yan. Tama? Mahirap. Kita mo, puro 1 yung nakikita ko. Alam ng tao, Chavit, marumi ka. Hindi ka malinis na matanda. Sabi nga rito, nagnanakaw ka sa kaban ng bayan. Ang tanong ng karamihan, totoo ba na malinis ang pinanggalingan ng iyong kayamanan? Sabi ni Jose Villarreal, Boss Mike, kahit maligo ng suka yan, hindi mawawala ang baho niyan. Yumaman kasi traidor yan. Sabing gano'n, naku, ewan ko. Ito na. Rapid corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. Sabi niya mga kabayan, yung mga nagtatanong, ito ay mangyayari ASAP daw. ASAP, ASAP, as soon as possible daw. Yuhu! Putik na yan mga kababayan ko, ewan ko. Ito, si Chavit pa, yung pinili ninyo, wala na bang iba? Mga kababayan, wala na bang iba? Kung ang datingan niya ni Ping Lacson sana, nako, baka mamaya maniwala pa si Ballpoint Man, di ba? Pero mga kababayan ko, hindi paniniwala ni Ballpoint Man ito. Yung ganitong klaseng tao,
bukod sa matanda na, mga kababayan ko, abay, napakaraming madumi. Oo. Na mga kinasasangkutan ito, na mga maanomalya. Oo. Na pagnanakaw sa gobyerno. Di ba? O, tuloy. We will march to Malacanang. Ayun na. Magmamarcha na daw sila sa Malacanang. Ikaw ba mangunguna? O baka naman ikaw nakasasakyan tapos yung mga tao, sila maglalakad, gamit-gamit ang mga paa nila, pero ikaw, nakasakay ka sa isang magandang sasakyan, may aircon, may lahat, pagkain, inumin, alak, at babae pa siguro. Habang naggagano, no? One time, big time! Let's go! Diba? Tapos sabi nga ni Romeo De Leon, ang magiging host, si Willie Rebillame. Putik, mga kababayan, no? One time, big time, oh. Naglalakad yung mga, ano nila, no? Yung mga black, ano? Oy, vlogger ka pala ni Marcos Aimee, ballpoint man, Oy, eto na. Naglalakad yung mga tao pero siya nakasasakyan. Sa loob ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng mga makakain, lahat ng inumin, nando doon sa loob ng sasakyan. Tapos, eto pa mga kababayan, mayroon pang mga chika bebe. Syempre, si Manong Chavit, hanggang pisil-pisil na lang yan. Di ba? Alam ka naman na nagpa-plug ceremony pa yan. Hindi na kaya ho. Oo, wala na. Sino? Sige, mga kababayan ko. Hulaan nyo. Kung nagpa-plug ceremony pa, si Manong Chavit. Sige nga. Natayo pa ba? Si Junjun? Tingin ko, tingin ko, Tingin ko, baka dila na lang, At saka yung kanyang mahiwagang... Ang mahiwagang KFC. Ay, nako. Wala na, mga kababayan ko. Ganun na lang, ano mangyayari? Oo. Pisil-pisil, amoy-amoyin. Pisil-pisil, amoy-amoyin. Oo. Dila-dilaan. Ay, nako. So, ganun na lang ang kaya ni Chavit Singson. Eto, alam nyo, nagtataka ako dito sa mga ito. Walang kasawaan. Sa dami ng kwarta, mga kababayan. Hindi sila nagsasawa. Ewan ko ba kung anong meron dyan, Rally, one time, big time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo. Sabi kinakasan ninyo, na one time, big time rally. Ano mangyayari? Sige nga. To Malacanang. Yung rally, one time, big time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nako! Nasa grupo yan dahil I will... Nakita niyo yung sagot, mga kababayan? Hindi niya masagot. Sabi niya, nasa grupo yan. Sabi ko sa inyo, planadong-planado yan. Tama? Planadong-planado ni Chavit Singson. Etong grupo niya. Hindi niya mapag-decide kung paano nilang gagawin, kung kailan gagawin. Yung pong kanilang pinaplano na naman daw na one time, big rally daw. not decide for the date. But they decide yung religious organizations Ako, and sino tinutukoy mo? Iglesia ni Cristo ba? Sige nga, sino tinutukoy ni Chavit? Iglesia ni Cristo, KOJC, o GIL? Tatlo lang naman yung nalilink dyan sa kanila di ba? Tatlo lang. Ano ba yan? Ako, nagtatanong lang ako Ano ba?
Oh, Leonora Brown, meron ka na bang nauniligan? Baka naman meron nang nababalitaan yung mga INC nating manonood dito. Ulitin ko, wala tayong masamang tinapay sa kanila, ha? Oo, wala tayong masamang tinapay sa mga yan. Oo, karapatan nila yan eh. Ngayon, ang tanong ko lang, ano ba ang tinutukoy ni Chavit dito na mga religious group? INC, KOGC, o GIL? Diba? Liwanagin mo na, Chavit. Nako. Hindi kayo magtatagumpay, magagalit si Trump, baka mamaya isunod kayo. Kaya Nicolas Maduro. Di ba? Subok-subukan nyo lang. Nako, hindi papayag si Uncle Sam. Tandaan nyo sa kasaysayan, mga kababayan ko. Never na nagtagumpay hanggat walang basbas ni Uncle Sam ang isang pagpapatalsik ng isang presidente at pagpapalit ng isang bagong presidente. Never po nangyari sa kasaysayan yan. Kailangan na nandiyan ang basbas ng Amerika. Masakit man sabihin, kaya lang yan talaga yung realidad na tayo ay mga kababayan, nai-impluwensyahan tayo ng mga Western na ganun din ang gustong gawin sana ng China sa atin sa pamamagitan ng mga Duterte. Nakuha ninyo mga kababayan ko? Ganun yun. So ngayon, ano mangyayari dito? Pipili na lang ang taong bayan kung kanino ang gusto, sa Chekwa o sa Amerika. Kayo, ano trip nyo? Sige nga, sa mga babae, ano gusto ninyong maging asawa? Amerikano o Chekwa? Sa mga babae, sa mga lalaki, ano ang gusto nyong magiging malahian o maging jowa? Mistisa, blondie o singkit na Chekwa? Diba? Yun lang naman mga kababayan ko Pero syempre, mas gusto ko mga kababayan, pag alabas ng mga anak natin, mistisa. Diba? Oo, iba ang lahi pagka nag-combine yung Pilipino at Amerikano, ang resulta, mulata, maganda, gwapo sila. Mga kababayan ko, ganun din naman. Oo, depende na lang. Pero minsan pumapalya kapag ka Pilipino tsaka Chekwa, ang resulta minsan nerd, di ba? Medyo ang lumalabas mga kababayan. Baby pa lang, may makapal ng salamin. Ganun-ganun na. Gaganon-ganon. So mga kababayan ko, kayo nang bahalang pumili dyan. Ito. Tuloy natin. Chavit! The opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa, tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, mag-iusap ako na sila mag-decide on date. I would prepare yung kabataan. Ano ba talaga, Chavit? Di mo pa alam kung kailan talaga? Ano bang klase? At ikaw pa yung kanilang ginawang punong abala. Kung hindi mo rin naman alam kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ano ba yan? Ang magsabi na date para kasi dapat kasama kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. Alam nyo, yung mga matatanda minsan, OG kung kapag ka nag-iinganyo siya. OG, oo, lumang-luma na. Kulang na lang mga kababayan, si Manong Chavit mangharana. Manong Chavit, baguhin mo na yung estilo na ganyan. Hindi na yan, hindi na yan in sa mga kabataan ngayon. Yung ganyang mga pang-anyaya, na tila ba kulang na lang, haranahin mo sila. Wala nang ganun. Ang gawin mo,
imbitahin mo yung mga influencer mo uli. Ganun na ang tema ngayon. Wala na yung mga kailangan ang mga kabataan ay sila ay kasama sa ating gagawing one time, big time rally. Sapagkat sila ay ninakawan. Matagal nyo nang ninakawan, di ba? Kung magsalita si Manong Chavez, ay matagal na silang ninanakawan ng kinabukasan. O, ganon. Matagal nyo na nga na ginawa sa amin yan. Nauna kami na maging kabataan. Kami ang kauna-unahan na ninakawan ninyo ng kinabukasan. Ang tao pa ko ah! Tama ba? Ako, mga kababayan, tahasan ko sasabihin. Unang-una tayo na ninakawan ng kinabukasan ng kasama tong matanda na to. Tandaan nyo yan, mga kababayan ko. Ito po yung mga OG na mga politiko na unang-unang mga nagnanakaw sa bansang ito. Tapos sasabihin niya, sana kasama rito ang kabataan dahil sila ang ninanakawan ng kinabukasan ng rehimeng Marcos, etc., etc. Diba? Wala, mga kababayan ko, kapag ka mahina-hina ulo, madadali nito Oo, madadali. Kaya lang ngayon, hindi na. Oo, kailangan gamitan niya na ng mga perang ninakaw niya. Tama, mali. Tama, mali. Ganon din naman ang mga Duterte, di ba? Ginagamit na nila yung pera nila na mga ninakaw nila para, mga kababayan ko, maisakatuparan nila yung mga nais nila na mangyari. I remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami na sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Okay na. Ay! Muntik na akong napamura doon, mga kababayan, Muntik na akong napamura doon. Ginamit pa talaga yung sinabi ni Jose Rizal, ang kapal ng muka, hindi na nahiya, ulo-ulo lang. Dapat eto, iuntog yan. Grabe, mga kababayan ko, nagamit pa talaga. Siya lang ang tumatak sa aking isipan. Ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Putik na yan, ilang kabataan na ang dumaan. Sa pamamagitan ng pamumuno nyo, pamumuno mo, na nandiyan ka sa gobyerno, bakit itong mga kabataan nito karamihan ay hindi pa rin hindi pa rin nakakamtan yung sinasabi nyong kinabukasan ng bansang ito nang ina. Di ba? Inabutan na ni Munting Tinig na maging bata ka na politiko ka? Bakit si Munting Tinig hanggang ngayon? Wala pa rin kinabukasan na nakikita sa bansang ito. Meron man nung umupo si Pangulo, pero sa inyong pagpupursige, sa inyong paghila, sa inyong paninira, sa inyong walang sawa na paghila, pababa kay Pangulong Bongbong, ayan ang resulta. Nahihirapan siya. Tama ba, mga kababayan ko? Yes, sabi nung sa Rizal. So, nangyayang ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niya to, hindi po sa amin. Puta! Ayan o, si Yaya Ning. Future daw. Tanong alam nyo, budol mga kababayan to. Mga kababayan ko, elementary pa lang tayo. Naririnig na natin yung salita na yan na sinasabi ng matandang yan. Para sa inyo to, laging ganon. Para sa kinabukasan ng mga kabataan, pero bakit ganon? Itong mga politikong, itong mga inang-inang ito,
lalong-lalo na tong matanda na ito, bakit tila sila lang ang yumayaman at tayong mga kabataan noon na ngayon tumanda na nga, bakit nananatiling mahirap tayo? Kung totoo yung sinasabi nito, tama ba mga kababayan ko? Tama, tama. Thank you naman, Jewel, ha. Meron na akong pangkape mamaya. O, ano? Tama ba? Kaya mga kababayan ko, kailangan nating usisain. Kailangan natin tignan. Kailangan nating aralin. Maigi ang pinagsasabi ng mga politikong nagpapanggap na makabayan daw sila. Pero mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, wala pa tayo sa mundo. Politiko na yung matanda na yan. Pero bakit ganon? Naiangat niya ba ang Ilocos Sur? Bakit yung mga taga Ilocos Sur nagwawala? Galit na galit sa kanya. Aber? Diba? Oh, Chabit, kamusta na yung kaso mo? Nagnanakaw ka raw sa pamamagitan ng lupa, no? Land grabbing ba yon? O di parehas lang kayo ni Duterte, ni Sara, at Nino, ni Roque. Oh, kung totoo yun, ha? Di ba mga kababayan ko? Yan ba ang pag-asa natin? Sa pamamagitan niya ba? O sa pamamagitan ng paggamit niya sa mamayan, sa kabataan, sa mga uto-utong mga DDS, ang mangyayari, siya na naman ang magbebenepisyo niyan. Our beloved Boss Mike Cervera